Ah, ayan. Ayan. Ayan, tuloy na natin yung kinukwento mo kanina tungkol kay Caramel, Mami. Kasi ang daming ang dami talagang ang daming na nung nawala ka, ang daming nag-aano sa comment section na ano ba talaga ito? Ano bang bukod sa double agent siya ni Digong? Dito naman kay Ramil talaga na regarding Sara. Yung kasi ang daming naku-curious. Sobrang dami, Mami. Ano bang talaga diyan? Gaano kung ikukumpara mo sa 1 to 100 ang effect ni Caramel kay Sara, anong mangyayari? 101. Uy, putik talaga. 100. Bakit? Bakit ba? Gaano ba kalala talaga na ginawa ni Ramil kay Sara? Kayang pangalanan ni Caramel lahat ng bahay niya. Putik. Totoo? Napuntahan sa Davao. Yun na nga lang picture ni Dayang Hirang na pinost ko. Oh. Si Dayang Hirang, yan ang talagang isa rin sa pinagkakatiwalaan ng mga Duterte. Talagang lahat ng lihim nila, alam. Iba kasi yung trabaho ni Caramel, iba naman yung kay Dayang Hirang. Oh. Pero para makita mo magkasama yung dalawa, at kilala siya ni Dayang Hirang, kilala siya ng Duterte. Pero totoo ba yung Totoo ba yung itong si Caramel daw ay tawag dito yung napuputol na kwento ng confidential funds? Dahil dito, itong La Chica, Ramil Madriaga. Yan ang hindi gustong maunawaan ng tao eh. Yung La Chica, Ramil Madriaga. Kasi nag-file na naman ng kaso eh. Yung sa Davao. Tapos sa Taguig naman ngayon. Anong bang dyan? Ba't gigil na gigil si La Chica? Kasi ang unang nalinya dyan, bakit siya nag-file ng kaso sa Davao, ang address niya sa Manila. Oh. 'Di ba? Bakit sa Davao ka magpa-file ng libel? Kapag libel, dapat sa Manila mo yun i-file kung saan yung office mo. Kung saan siya nagkakaroon, ngayon, kung sa Camp Aguinaldo siya, yun dapat yung address niya. Kaso, nag-file siya ng kaso sa Davao. Gusto nila, papuntahin pa si Caramel sa Davao. Doon pa lang mali na yun. Bakit ganito, Mami? Nag-file siya ng kaso sa Davao, ano nangyari doon? Wala. Hindi ko pa pwedeng ilabas kung ano yung, siyempre si Attorney Palad yung maglalabas noon. Pero, kahit na hindi naman sabihin ni Attorney Palad na yung sinasabi ko ngayon, kahit sino, pwedeng i-research yan na kapag government official ka, kung ano yung head office mo, yun ang address mo. Katulad ni Sara, tama yung sa kanya. Nung nagsampa siya ng perjury sa Taguig, tama yun. Kasi nga, dito siya sa Manila, dito siya sa Manila, naka-office sa ng Office of the Vice President, hindi naman sa Davao. Samantalang sila Chika, sa Camp Aguinaldo yata siya, siya parang gano'n. Dapat, Camp Aguinaldo yung, niya, address niya. Nakita niyo ba yung pinadalang kaso kay Caramel, ang address niya is Davao. Davao address ni La Chica nakita namin sa form sa complaint. Davao. Doon pa lang sabi ko, parang mali, taga Davao ba to? Ngayon, nag-file lang sa Taguig. At sa tingin mo, ano ang motibo nitong dalawang to, si Sara at si La Chica, para mag-file ng ilang mga kaso dito sa isang preso? Di ba nakakawindang? Oo nga Di ba lagi nga nilang sinasabi na sa daming bumatikos, lalo na si Sentry, mas malala nga rin yung si Sentry, di ba? Talagang kinasuhan sila, lahat-lahat. Pero hindi niya kinasuhan. Pero bakit kung maliit na tao siya at minamaliit nila, di ba minamaliit ng mga DDS, criminal yan, ganyan-ganyan, kidnapper. Pero bakit binibigyan ng pansin ng pangalawa sa pinakamataas na tao ng
Pilipinas. Bansa. Ano yung sa tingin mo? Gagamitin yan? Gagamitin yung... Para Kasi sabi... mapatahimik, kaso hindi pwede. Oo. Iba kasi impeachment, iba yung kinaso nila. So, hindi pwedeng mapatahimik. Pwede pa rin siyang lumabas. Bobong galawan, no? Alam mo ba, ito pa. Alam mo ba, nabasa namin or napag-alaman namin dito sa sagot ni Sara. Alam mo ba, Mi, ang sagot ni Sara dito sa impeachment complaint niya, sumagot siya, di ba, ng 16 pages. Alam mo ba ang sagot niya? Wala naman, pinagbibintangan nila si Sara na mag-aano daw po ng assassination. Nag-contract ng assassination dito sa pagpatay kay BBM, etc. Tapos ang sagot nila, wala naman daw napakitang kontrata ang House dito sa impeachment proceeding. Puti ka pa kabobo, naghahanap sila ng kontrata ni Sara at assassin. Diba? Samantalang sa Davao, pag nagpapatumba sila, wala namang kontrata. Hindi, tsaka may the fact na, ba't ka magkokontrata? May sinabi na eh. Di the fact na, ba't ka magpapakontrata sa isang assassin? Hindi, walang kontrata ang isang assassin, di ba? Correct. Walang trail. Saka hindi, kahapon may nag-message sa akin, natawa ko. Oh. Kasi, sabi daw dun sa programa ng Banateros, hindi kasi ako nanonood eh. Ang dami nag-message sa akin, Mother, sabi ng Banateros, balak daw patayin ni Caramil si Sara. Tapos may mga nag-comment, sabi pinost ko, tapos may mga nag-comment na, ano yun, nakakulong na, papatayin pa. Ang post ko is, ayan na, lumabas na. Yung balak patayin si Sara. Ang susunod dyan, may lalabas na blatter. Blatter naman, no? Ang lalabas. Para patunan, kasi bakit sinabi ng Banateros yan? Wala naman silang nalalaman. Tama. Siguro to discredit lang din talaga si Caramil, no? Ibig sabihin, gawa-gawa yung papatayin si Caramil, tapos may gagawing blatter. Nakita niyo na ba yung linabas na na magwi-witness kasi yung si prosecutor Kilala? Oh, yun. Ayan. Hindi ko pa nakita yan. Yung pinost ng anak ni Panelo, yung lawyer. Attorney Pinost Kilala. niya lahat yung kung sino ang kapani-paniwala, yung si Caramil ba or yung si Kilala, yung si prosecutor Kilala ng ombudsman, na professor ni Sara. Nakapost dun lahat. Pati yung invitation niya. Meron din ako noon, yung invitation ni Caramil. Ako naglabas nun eh. Pati yung email kay Caramil, nung event company na nag-ayos. Basahin nyo yon, matatawa kayo. Kahit kayo, pwede nyong hamunin ng debate si Kilala. So, ang hamunin ng debate na paglabanan namin yung linabas niyang ebidensya na si Caramil daw, hindi talaga kilala, siya ang bumuo ng isip, representative niya lang daw si Caramil, kaya nung daw inauguration, hindi siya nakapunta, minessage niya daw yung event na hindi siya makakapunta at ang magre-represent daw ay si Caramil. Kaya nakapunta daw si Caramil sa inauguration, natawa ko. Totoo. May alam mo ba yung screenshot na pinakita mo about yung video call? Ni-research ko yan and totoo yung sinasabi mo. Kasi doon, kung hindi mo napansin, yung picture ni Caramil, di ba yung Zoom meeting? Katabi niya doon yung Zigen Group. Yung Zigen Group, kung mariresearch mo, yun ay event organizer sa Davao na laging nag-cater dito sa mga Duterte mula sa tatay niya. Yun. Yes. Yun yung nag-event yun ang gawa ng event. So hindi lang sa Maisog, kahit dati pa. Dati pa. Kaya totoo yung Zoom meeting. Yun ang email kay Caramil. Yes, yung tinatanong siya. Yes. Tapos siya Go. Sige na, ikaw. Tapos yun nga, yung Zidja na yun. Ayun na yun. Kumbaga, doon pa lang connect na di ba?
Nawala si Mami Pebs, ha? Okay lang ba yan? Mami Pebs. Nire-report yung live natin. Ang hirap ma-access ni Mami Pebs ngayon. Nire-report Ano? tayo. Special Yan. eh. Yun. Tapos ito naman, yung nilabas mo naman na Zoom meeting na isa pa yung ano ba to? Parang party para kay Sarah. Ano ba yun? Yung parang nawala yun. Teka lang natin. Ito. Sandali lang. Sige lang. Kayo muna pare, sandali. Hanapin ko Hindi. sila. Kasi may Yung tanong ano akong na yan, hiwalay eh. Yung Sige, event ikaw mo organizer naman. na yan talaga yung laging nag-aayos ng mga event ng mga Dutertes sa Davao. Sila lagi talaga. Oh, yan, yung Zigen. Tapos ito Oo. naman, yung sinend mo na ito, di ba yung Zoom meeting na to? Di ba? Yan. Ito, Yung sinerge ko asawa ni to. Kilala, nandyan. Andito. Tapos Yung 4 ito, winners. sinerge ko to. Ito, si Ted Pastrana, legit. Legit talaga. Etong Ted Pastrana, legit. Oo, napanood ko yung ano eh. Ayan, pati Napanood itong ko yung live mo niyan. Tina, legit yung mga yan. Pati itong Essex, legit. Hanggang ngayon, nandyan. Kaya etong picture na sinasabi mo, chinek namin, ay totoo. Totoong nag-e-exist ang video call na to, na with Caramel. Kasi yun lang eh, yun ang importante dito. Ito, ayan o, di ba? Oh. Yung silang dalawa nga lang meron, di ba? Totoo yun. Oh. Kaya talagang legit itong sinabi mo dito na mga pinopost mo. Tapos yung meron pa nga, happy birthday Sir Ram, di ba? Oh. Oo, yun. Actually, hindi lang siya ang binati ng ganyan. Hindi ko lang pwedeng ilabas. Oh. Ugali ni Totoo. Sarah yan na bumati ng birthday na may pangalan. Kapag nag-greet siya dun sa mga kaibigan niya, yan yung ginagawa niya. So kung hindi niya kaibigan si Caramel, bakit may ganong special greeting? Mami Pebs, puntahan natin yung ano kasi yung anong alam mo dun sa 500 million na parang ino-offer sa kay ano para bumaliktad lang. Totoo ba yun? Actually, sinabi na yan ni Attorney Palad, kaya pwede ko sigurong sabihin yan, no? Kaya yan 1 billion. Kasi di ba sinasabi na, wow, 1 billion, samantalang ang sweldo ni VP Sara, magkano lang, ganun ganyan. Sasabihin mo nga dapat na, bakit magkano ba yun sa confidential fund? Diba? Yung mga eksenang ganyan. Ang totoo niyan, ginapang nila pati mga magsasaka ng Maribeles. 500 kay Caramel, 500 dun sa mga magsasaka. Nakausap ko na yung mga magsasaka, which is legit na ginagapang sila. Grabe. 500, no? Napakalaking halaga kung 500 sa mga magsasaka. Babayaran na lang sila, wag na silang magsalita, bibigyan sila ng pera, wag suportahan si Caramel. Ayun pa kasi, bukod kay Caramel, pwedeng mag-appear yung mga magsasaka eh. Di ba? Pwede. Dahil yun yung dahilan eh, na kaya tinaniman siya ng kaso ni Roque para hindi na umingay pa. Marami kasing iingay eh kapag pati yung nawala yung kaso ni Roque sa ombudsman. Lahat yan, inano ni Martires. Dinali, gano'n. Si Martires involved. Martires pa. Diyos ko. Wala namang kinasuhan yan. Ano masasabi mo dito sa yung kumakalat na video call with Jinggoy and Harry Roque and Sarah Ramil? Hello? Hello? Pare? Nawala si Mami? Nawawala na naman ha. Ganda ng usapan, no? Talagang tayo ng pre, ng report ng mga DDS. Grabe, 500 million ilan lang yung wala pa yatang 100 million yung
Yung ano yung salin ni ano Sara. ni Ano lang Sara, yan, 87, 88. Oh. mas mataas pa yung salin ni Mike Cervera eh. Tsaka magtataka ka eh. Doon pa lang 'di ba yung kay Kapman, paano mo na-handle 'yon? International lawyer 'yon. Oo nga, pero magandang tanong doon pre, kasi may narinig akong nag-ano eh, parang paano nga pasasahurin ng 100 million? Tinanong ko nga kay Attorney Jess yun eh, kaya lang hindi na siya sumagot nung huli. Oh. Kasi parang, di ba syempre kung ang sahod nga is 100 million, eh matindi yung ano sa atin eh. Yung money laundering, hindi ko alam kung paano pasasahurin yun. Hindi pwedeng money transfer, syempre. Kasi hindi lulusot yun eh. Hindi ko rin alam kung paano yung pasahod. Pero, ayan, nandiyan na si Mami Pebs. Ay, sorry. Ako, alam nyo, ang daming nangyayari ngayon. Napakagulo. Ang tumawag sa akin ay may connection din sa kay Karen Will saka sa mangyayaring gulo sa 28 ha. Uy, meron na naman. Yung Project Trident, yung pinost ko. Oo. Pinost ko na yan ha, yung Project Trident. Ipopost ko ulit kung ano yung plano. Yung nagsalita muna si Pokis na merong third party na gagawa ng gulo, magpapasawag ng ganito, ng ganyan, may papatayin, mga ganun-ganyan. Hindi po kami yan ha, sabi niya gano'n, ni Pokis. Dun pa lang, minamind conditioning mo na yung mga tao dun sa gagawin nyo. Alam ko yon. Ang tawag nila dun ay Project Trident kasi 3 silang nagplano niyan. Okay. Si Pokis, si De Leon, Alejandro, yun yung mayabang na retired military. Saka isa pa, mamaya, ipapasok din yung information. Sige. Oo. Si Pokis parang lately tumahimik eh. Nasa pawan nila Busy lang sila sa meeting. Busy. Oo, nasa pawan ng Marites, 18 Marites. Oo, Iba sino yun. ba yun? Si Baligod. Magkakasabwat yan, iba-iba ang leader. Sila Mike Defensor ang gagawa sa Marites. Guguluhin nila talaga ang presidente. Yung kumbaga parang ma-stress na is para bumigay na. Kaso, sorry sila. Kasi nalalaman ng presidente. Ito sasabihin ko na, sinasabi ko sa kanya, lumabang ka. Huwag kang magpa-stress, malalaman mo lahat ng gagawin nila. Huwag kang susuko. Huwag mo kaming iiwan sa Duterte. Ako, nagtatago ako. Kasi papatayin ako. Pinagtatanggol kita. Ipangako mo lang sa akin na huwag mo kaming iiwan sa Duterte. Na hindi na makakaupo ang Duterte. Ano naman sabi ni malaban ng PBBM? presidente natin. Magtiwala kayo sa kanila. First time ko nagsalita to na sa inyo. Maraming nagtatanong sa akin na bakit hindi mo sabihin sa presidente? Bakit hindi ka dumirekta? Ganon ganyan. Siyempre, sasabihin ko, kaibigan ko yun bago pa naging presidente. Alam niya. Pero ang dami niya kasing stress in projects dahil nga sa DPWH. Ang pinost ko na yan na ang plano ng mga grupo ni Sara is tarantahin siya. Teka lang Mami, saglit lang ako Nagbi-blink na naman yung wifi ko potek talaga. Sandali lang. Parang break and destroy, no? Yun talaga. Kung hindi nila yan mapapabagsak ng People's Rally, marami silang option. Yun lang ang kay Sara kasi, ang advantage sa kanya, maraming demonyong tumutulong sa kanya. Oo, nagkalat talaga Even demonyo yung mga ngayon nagtatrabaho sa gobyerno na sumisweldo mula sa presidente na dapat ang loyalty ay nasa presidente. Sinasaksak siya patalikod. Oo nga, parang may pasabog ka na naman na mga maraming nakaahas sa paligid ng Pangulo. Sobrang dami, sobra. Alam niyo naman na yan. Yun lang, no? Pero okay. Pero ang tag dito, may mga matitinurin naman kasing nakapaligid kay PBBM eh. Meron. Ano ba? Si Gibo yan, talagang loyalty si Gibo. yan.
kay President. Yung bagong ES, anong tingin mo ba? Si Ralph, ano yan? Kay BBM yan. Kay PBBM? Browner. Si Ombudsman kaya? Si Ombudsman Boying, kasi ayoko siyang pag-isipan ng masama dahil ang gusto niya sigurado yung ilalabas nila para walang reklamo, walang hindi mabutasan. Pero kasi para sa akin, katulad ni Chavit, ano pang due process ang dapat mong gawin kung simula nung araw pa lang, era pa lang, alam mo na katarantaduhan ng taong yan, hindi mo na kailangan ng due process dyan Dapat nga dyan, dinadampot pa, kinukulong na agad Diba? Si Garcia. Nabubuisit ako kay Garcia. Si Garcia, diba? Sinabi ko naman yan, pinost ko rin niya na hindi yan kakasuhan ng COMELEC. Kasi si Garcia, tao yan ng iglesia. Pero hindi siya iglesia ni Cristo, pero tao siya ng iglesia. Ganun. Maraming katolikong politicians na hindi makagalaw dahil hawak sila ng iglesia. Okay. Di ba kinakalaban ko din yan, yung iglesia, pinadalan pa ako ng debt. Sorry din sa mga nanonood na INC ha. Yung mga kawawa kasi yung mga tao sa baba ng INC na hindi nila alam yung ginagawa ng nasa itaas. Dapat mawala ang black voting. Yan ang pinaka dapat na gawin. Yung black voting na yan, mawala yan. Para yung sindikato ng iglesia, mawala. Nakakita ba kayo ng iglesia na may pinatay, ganyan na lumabas sa TV pero na news o sandaling-sandali lang. Pero hindi naman nakulong. Sige, go lang. Ano na? Sige na na-miss kita magtanong na wala. Ay, ganito. Hindi yung tinanong ko kasi kanina nawala ka. Yung, anong masasabi mo dito kay Jinggoy, Roque, Sara, Ramil video call? Ayan meron din, di ba lumabas na ganyan? Oo. Tapos, merong nag-interview kay The Good One na tinanong siya, may linabas po yung isang vlogger na yung screenshot ng video call. Tapos meron siyang tanong sa ibaba. Ang nakalagay is The Good One, Senator JB Ejercito. JB Ejercito. Si Ramil Madriaga. JB Ejercito. Kilala mo si Madriaga? Tinanong daw yun. Sa ang sagot daw is no comment. Nako. Baka syempre, malamang na alam mo, ang ganda nung lumabas na video, screenshot na yon. Kasi doon mo malalaman talaga na, bakit nila binabaligtad tong impeachment Doon mo na talaga malalaman ngayon Alam mo yon, may palaman May talaga may mga sabit-sabit sa kanila talaga na ginawa tong mga Duterte. Doon mo malalaman Alam nyo, matagal ko nang hawak lahat yan. Hinihintay ko lang yung tamang oras na ilalabas ko lahat yan kapag once na binatikos na nila si Caramil. Pag ipambabasag ko dun sa mga kasinungalingan nila. Hawak ko yan, matagal na. Grabe, pati yung video na sinabi ng PNP AKG na kinuha nila sa hideout yung kidnapper, di ba? Yung mga kidnappers daw, dinusog nila yung hideout. Tapos doon nila na kinuha yung mga nakidnap, pati yung si Rosendo, ganyan. Linabas yung video si Rosendo kinuha sa bahay. Mali, no? Mali yung informasyon, no? Mali yung kaya ang tanong ko sa kanila, ilabas nyo yung video. Nasa hideout kayo nagpunta. Bakit wala?
Ni-report ni Emil ng GMA Will na sumangil. sumangil. Kaya galit na galit ako dyan sa pangit na yan na linusob sa hideout. Pero bakit wala dun sa video yung hideout? Matindi. Eto pa. Nakuha niyo na yung sinasabi niyong notorious kidnappers na grupo. Na sinasabi niyong talagang malaking grupo ng sindikato ng mga kidnappers. Nakakulong na lahat-lahat. Binugbog niyo na nga. Halos mapatay na sa bugbog. Tapos after 2 months, pinuntahan niyo yung bahay ni Caramil para halughugin. Bakit? Tapos may nakitang mga barel. Di pa nakuha niyo na nga, nakulong eh. Sabi niyo malakas yung ebidensya, kidnapper. Bakit after 2 months, naisip nila, napuntahan yung bahay, tapos may mga nakitang barel. Nasaan ngayon yung barel? Inaano, no? Bakit walang kaso si Caramil na illegal kineso ng firearms? Sa tingin mo, ito rin ay pakana ni Harry Roque? Yes. Mahinang kaso kasi yung kidnapping. Maski ako hindi lawyer, kaya ko siyang harapin. Kaya kong mag-lawyer para kala Caramil. Grabe, Maraming no? mali. Nasa akin lahat ng kopya ng salaysay. Maraming mali sa date. Date pa lang maraming mali. Explain ko sa inyo why. Si Sige. Rosendo Madriaga, na pinsan ni Caramil Madriaga, kinuha siya ng PNP AKG dun sa bahay nila, yung video na linabas ko, na mga nakamask yun eh. Ng June 13, 2022. Isang taon pang pinadaan nyo bago mahuli sila Caramil. So, ginawa nila si Rosendo na tagaturo. Yung kinausap, nila ituro mo sila. Hawak nila si Rosendo for 1 year. 1 taon. Oo, 1 taon. Di ba sabi nila sabay-sabay na huli? Oo. Yung bumalita eh. At bakit hiwalay si Rosendo? Wala siya dun sa 5 kidnappers. At saka, ikwento mo, yung nakidnap ay tropa ni Harry Roque. Di ba? Hindi, isip member. Hindi, yung Chinese. Oo. Na binibintang Pogo, nila may ay Pogo. isang Pogo, At may hindi, tawag dito, ano sabi ni Sara sa statement niya? Yung bata pa siya. Hindi siya bata. Ano na siya, 21, isang 21 years old, saka isang 31, parang 31 or 32 years old. Nasangkot, di ba? Sangkot sa, Oo. illegal trading, tama? Smuggling. Nakahuhuli lang sa lugar ni Toby Chanko. At ang protector si Toby. Di ba? Yun eh. Di ba? Yung may connection lahat yan. May connection. Inalis kay Caramil na kinidnap ay mga sobrang tiwali rin, hindi smuggler. Diba? Ano yun? Pero client ni Roque sa smuggling. Pero may tiwala si 1 million% si Toby kay Sara. Yung linabas ko na kaso nung nagreklamo kay Caramil na nanay nung nakidnap. May kaso yan sa Department of Agriculture. Linabas ko. Pinost ko yan. Pati yung kaso ni Caramil, nireklamo siya ni Rosendo ng pang-abuse, yung pangbubugbog, kasama yung mga PNP AKG, sila Dimas, lahat yan. Lahat ng papel, alam mo ba, napatanggal nila sa post ko. Grabe, no? May kapit sa meta, no?
At 'pag nakita mo yung pagkakatanggal, hindi yun talagang ang meta is tinanggal nila na yung may violation ka. Parang through ano nila tinanggal, eh. Hindi Parang gano'n yung IT, sistema. something. Parang oo, gano'n. Hindi gano'n ang sistema ng pagtanggal ng meta. Alam ko yun sa'kin, biro mo 8 picture yung tinanggal, wala akong penalty. Okay, talagang pinagdiskitahan. Mm. Mabubuking kasi. Hinahamon ko nga yung AKG, 'di ba, saka yung si Emil. Sabi ko, "Ikaw fake news ka, ha?" Intindi 'no, ang tindi pala, ang lalim, eh, 'no? Kung Sabi iisipin ko mo nga sa inyo, eh, ang lalim. napakalalim. Oo Napakalalim nga. pala nito, ugat-ugat, eh, sabit-sabit, eh. Kumbaga Na merong kaya walang makapag-debunk kasi hindi nila alam yung istorya. Alam niyo, ano 'yan, tinutukan ko 'yan. Talagang nagsusulat ako, tapos inaano ko yung mga nababasa ko, sinusulat ko yung date, dinudugtong ko yung pangalan. Yung Lantaka, yung babaeng lawyer na pinost ko. hmm, Oh, May lawyer talaga si Rosendo nung kinuha nila, bugbog sarado na si Rosendo nun. May lawyer siya na naghihintay sa labas ng Camp Crame. Ngayon, ayaw papasukin dahil binigyan ni Roque ng lawyer. Babae, ang pangalan is Attorney Lantaka. Noong 2022, pag-research ko, kapapasa niya lang ng bar exam. Hindi pa siya pwedeng humawak ng kaso. okay. So, nagtago. grabe, intindi, ang lalim 'no? Ang daming ano pala nito, kumbaga makikita mo talaga yung galamay ng sindikato. Yung sindikato lang may makakagawa nito, yung Mm. marami kang contact na iba't iba, sindikato 'yan, eh, 'di ba? Sabi nga Mm. nila sa'kin, "Sure ka diyan sa ginagawa mo? Ano 'yan, buhay mo mapapaano diyan?" Sabi ko, "Oo, sigurado ako dito." Sabi ko, "Dapat Pero, ilabas lang Mami ng Pebs, kasakador 'to." ano timeline mo sa tingin mo yung lalabas, yung talagang maraming panglalabas? Kasi sa impeachment Dapat ba, mag-wait siya ng impeachment. Eto na ano okay. pala, anong tingin mo dito sa impeachment? Meron ka bang, nababalitaan na maibibigay mo sa'min na dito regarding Ramil, anong magiging, meron bang nag-aano sa kanya, magiging main role niya dito sa impeachment? Siyempre 'di ba yung isa sa ang ng mga nagreklamo sa impeachment is yung confidential fund and intelligence fund. Hmm. Eh, dun siya may connection siya dun. Kasama rin siya do'n bukod pa do'n sa Eh, kasama 'di ba rin siya siya do'n. nasa affidavit niya yung siya yung naghatid ng pera siya sa isang mayor, naghatid Oo, siya sa mall, tapos oo, sa ombudsman, oo, naghatid din siya, tapos, dun sa yung comedy bar. oo, yung comedy bar na sikat. Oo, Oo. na hinatid niya kay Monsayak, tapos, si Monsayak may kausap na customer, minuso lang siya pataas, "Akyat mo na lang sa opisina." Parang gano'n yung dating ng sign. Yung akyat siya Hmm. sa opisina, ang kumuha yata is parang yung asawa ni Monsayak, parang Kakulango.